On the good side, mga kapiksi, maganda naman yung inyong kalagayan pagdating sa financial or sa trabaho. Kasi nakikita natin na yung iba sa inyo nagkakaroon ng mga recognition ng effort. So, parang nagiging mabait naman yung mga boss nyo, yung mga amo nyo, yung mga tao sa paligid nyo, yung mga katrabaho nyo, ganyan, na-appreciate nila yung existence nyo sa trabaho, yung mga tulong nyo, yung mga contribution nyo, yung mga assistance nyo. And, syempre, nag-gain kayo ng recognition, gumaganda yung pangalan nyo, bumabango. Sometimes, may mga kapalit yan ng mga monetary values, mga kashing-kashing, ganyan, bonus, yeah, incentives, okay? So, i-mine nyo na yan, mine incentive, mine bonus. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight, mga kapiksi, is 4th quarter kapalaran. Parang ngayong October to December, mga kapiksi, para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Tingnan natin guys kung ano yung mga paparating sa inyo guys no, ngayong last quarter ng 2023, mga kapiksi. Combination ng positive and negative energy. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below na lang guys kung kayo ay nakaka-resonate sa mga messages. Okay? Sa mga relationship, mga kapiksi, no, nakikita natin na maaaring nagkakaroon ng mga problema, arguments, sa romantic relationship. So, kung kayo ay may mga partner or specific person, maaari kayo magkaroon ng mga issues pagdating sa love life, mga kapiksi. Pwede kayo magkaroon ng emotional gap. Pag sinabing emotional gap, yung parang tipong nagkakalayo yung kalooban. For some of you, maaaring physical gap din, no? As in, talagang maaaring magkaroon ng separation, paghiwalay, or hindi pagkakaunawaan. Guys, okay? So, normal lang naman mga kapiksi na magkaroon ng misunderstanding, miscommunication sa relationship, but ang importante is kung pwede kayong mag-usap, kung mariresolve nyo hanggat kaya nyo or hanggat gusto nyo. Sometimes kasi may mga times na sumusuko na and nakikipaghiwalay na lang, and that's fine, okay lang din yon. Pero there are people na talagang pinaglalaban yung relationship. So, whatever it is that you feel like doing pagdating sa relationship, kayo lang yung makakapag-decide niyan, mga kapiksi, kayo lang yung may karapatan dyan, okay? Sa ating channel guys, maraming tayong mga relationship subliminals, pampabalisa, pampamiss, pampabate, kung kayo ay nag-aaway, pampabalik, kung ano-ano pa, pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyo. Libre lahat yon, and i-combo-combo nyo. Gamitin sa mabuting intention lang guys, wag sa kalandian, okay? Alright. And then for some of you naman, maaaring napapagod kayo, and this is the best time. Yung iba sa inyo parang magbabakasyon, mga kapiksi. Kasi masyadong magulo yung isip nyo. Siguro dahil na rin sa mga pag-aaway, pagtatalo na na-experience nyo sa love life, guys. So, maaari kayong makaisip na magbakasyon and mag-relax ng konti para ma-unwind kayo, mga kapiksi. For some of you naman, guys, no, may mga manifestation na magaganap. Makikita nyo yung mga bunga or yung mga resulta ng minamanifest nyo for the longest time. And ganun talaga yun, guys, no? Pagka may minamanifest kayo, you have to be patient and you have to wait until mag-catch up yung inyong 3D, yung inyong physical reality dun sa inyong pattern of thoughts, pattern of new beliefs, para makita nyo yung mga bagay na minamanifest nyo. So, konting tiis na lang mga kapiksi, kasi maaari nang maganap yung mga manifestation nyo. Sa mga kapiksi natin na nagkaroon ng mga financial losses and financial struggles, difficulties, maaari nyo nang mabawi, no? Or maaaring mabawi nyo sa ibang paraan yung mga financial struggles or mga financial loss nyo. So, sometimes ganon, may nawawala sa atin, pero binabalik sa atin ni universe yung mga nawala sa ibang pamamaraan. So, in your case, lalo na pagdating sa kaperahan, guys, maaaring may dumating sa inyo kapalit ng mga nawala sa inyo before, okay? Iwasang mainggit, or kung may mga naiinggit sa inyo, mga kapiksi, unahin muna natin yung sa inyo. Kung kayo yung naiinggit sa ibang tao,
tigilan nyo na yon kasi hindi yun kasama sa 7 deadly sins yung envy, mga kapiksi. So wag natin gawin yon, and bagkos gawin natin silang inspirasyon instead, no? Para maging better tayo. And kung sila naman yung naiinggit sa inyo, syempre hindi nyo yun makokontrol, pero stay low-key, no? Kumbaga parang stay low-key, huwag masyadong show off para hindi kayo kainggitan, and para maprotektahan nyo rin yung sarili nyo. Sometimes kasi yung iba kapag sumusobra yung pagkaingit nila, kung ano-anong bagay yung mga nagagawa nila dun sa mga kinainggitan nila. So, you also have to protect yourself, mga kapiksi. Alright? And very inspired naman kayo, mga kapiksi, no? Bago matapos yung 2023, parang very energetic, very inspired kayo, very enthusiastic kayo. Siguro, naghahabol kayo para ma-achieve nyo yung goals nyo, or baka nararamdaman nyo na bago matapos yung 2023, talagang nakikita nyo na nagmamanifest, diba? Sabi ko nga may minamanifest kayo. Talagang nagmamanifest yung mga desires nyo, and lalo pa kayong ginaganahan, nai-inspired, mga kapiksi. Alright? Okay, so yan yung mga asahan nyo na maaaring yung ma-experience or maaaring dumating ngayong last quarter ng 2023, Pisces. Ngayon naman, tingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo. Shuffle ko tong cards, guys. Hanapin ko yung energy ng Pisces. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so Pisces, mag-avail ka na ng course, kapiksi, sobrang ganda talaga niyan, and kapag natutunan nyo yan, talagang uunlad at aasen sa yung buhay nyo. So Pisces, guys, kayo ay represent ng King of Cups, no, sa ating spread. Hahatiin natin yung reading sa tatlong spread, mga kapiksi, para sa October, November, December, pero anytime within sa second or sa last quarter, pwede nyo ma-experience tong mga energies na to. So, eto guys, no, medyo mag-ingat kayo, especially sa mga, mag-ingat. Kasi yung iba sa inyo, parang I'm sensing na maaari kayong mabiktima ng backstabbing, mga kapiksi. So, medyo mag-ingat kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo, kahit saan yan, sa trabaho, sa mga kaibigan, even sa relationship, mga kapiksi. Kaya nga nakita natin na merong ganitong klase ng energy, no, pagdating sa relationship. So, maaring, kung sa romantic relationship, ito guys, maari kayo mag-away nitong person mo dahil sa backstabbing. So, maaring nagkaroon ng betrayal. Pwedeng meron din kayong issue sa pera nitong person mo, tapos parang pinagtataguan ka ng pera, ganyan, tapos hindi sinasabi sa'yo kung saan ginagastos or kung saan dinadala yung pera, kaya nagkakaroon ng betrayal issue pagdating sa pera, mga kapiksi. Alright? Kumbaga parang hindi mo alam kung saan dinadala yung pera, lalo na kung mag-asawa kayo, ganyan. Alright? And, pero aside from that, mga kapiksi, so ingatan nyo lang, mag-ingat lang kayo sa mga ganong klaseng energy. Ganon din sa mga scam, guys, no? Anong petsa na ngayon? So, mag-ingat kayo sa mga transactions na kinasasangkutan nyo bago kayo maglabas ng pera. Busisiin nyo munang mabuti yung mga transaction para hindi kayo mapahamak. Pero, ang maganda naman nito, guys, no? May mga rewards naman kayo na matatanggap mula sa taas. Ito yung mga good karma nyo, mga kapiksi, no? Dahil you've been good, no? Lalo na doon sa mga kapiksi natin na madasalin, maunawain,
yung mga malalambot na puso, ganyan, mapagpatawad. So, asahan nyo na talagang good karma yung babalik sa inyo. And doon naman sa mga gumawa sa inyo ng hindi maganda, mga kapiksi, magsasuffer naman sila dahil sa kanilang bad karma, guys. Okay? So, and parang bibigyan kayo ng chance ni universe na makabawi this time around. So, meron pa tayong 3 months, guys, bago matapos yung 2023, hindi pa huli yung lahat. So, parang sinasabi ni universe na ito na yung last chance mo for 2023 para maka-rebound ka. So, make use, no? Make use, make advantage yung mga opportunities na pinagkakaloob sa'yo para managana ka pa bago pa matapos yung taon, mga kapiksi. Alright? So, yeah. And then, November, mga kapiksi, meron tayong presence. Medyo nakikita natin yung mga pag-iyak-iyak nyo, no? Ito yung mga dala ng negative circumstance, guys, sa relationship nyo. Meron tayong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Nakikita natin na yung iba sa inyo nag-i-spiral kayo dun sa mga problema, guys. So, syempre, the more na nag-i-spiral kayo dun sa mga problema, ibig sabihin, the more na iniisip nyo yung mga problema na dumating sa inyo, lalo kayong magsasuffer, diba? So, it's very important na kapag napag-usapan nyo na or kung tapos na, past na, move on na, kalimutan na yun, erase na, lalo na kung hindi naman masyadong maganda yung nangyari kasi kayo lang yung magsasuffer, guys. Alright? Pero on the good side, yun yung mga nakikita natin. Sinasabi natin, guys, both negative and positive, ha, para makita nyo yung difference. On the good side, mga kapiksi, maganda naman yung inyong kalagayan pagdating sa financial or sa trabaho. Kasi nakikita natin na yung iba sa inyo nagkakaroon ng mga recognition ng effort. So, parang nagiging mabait naman yung mga boss nyo, yung mga amo nyo, yung mga tao sa paligid nyo, yung mga katrabaho nyo, ganyan, na-appreciate nila yung existence nyo sa trabaho, yung mga tulong nyo, yung mga contribution nyo, yung mga assistance nyo. And, syempre, nag-gain kayo ng recognition, gumaganda yung pangalan nyo, bumabango. Sometimes, may mga kapalit yan ng mga monetary values, mga kashing-kashing, ganyan, bonus, yeah, incentives, okay? So, i-mine nyo na yan, mine incentive, mine bonus, para talagang matanggap nyo itong mga rewards na deserve nyo. Sabi ko nga sa inyo, guys, no, makakatanggap kayo ng good karma from the heaven. So, imay nyo na tong good karma na to, imay nyo na tong mga incentive and rewards na to, guys, para talagang ma-experience nyo siya ngayong last quarter ng 2023. And sa last, mga kapiksi, no, ayan, talagang magiging masaya din kayo. So, December ito. Pero again, guys, anytime, sabi ko nga sa inyo, anytime, pwede siya mag-resonate sa inyo. So, overall, mga kapiksi, no, nandyan pa rin yung abundance of love and happiness. So, I'm sensing na yung mga gusot nyo, especially, ito, again, lalabas ko na naman, yung mga gusot nyo sa inyong partner or specific person, or sa ibang tao, mariresolve din yan, mga kapiksi, and maaari kayo magsimula ulit ng mas maganda. So, matatapos yung issue nyo bago matapos yung 2023, and bago magsimula naman yung 2024. So, i-declare nyo na tong abundance of love and happiness. Meron tayong, again, guys, lumabas na naman yung air sign energy. Aquarius, Gemini, Libra. Parang sinasabi din dito, guys, na wag masyadong maging emotional. Sometimes, paganahin din natin yung isip natin, yung pagiging logical. Yeah. Wag yung puro emotional lang, no? Para maging maayos yung inyong relationship and para maging masaya din kayo. For some of you, guys, maaari kayo magkaroon, syempre December, no? Reunion, family gatherings, ganyan, family reunion. So, magiging masaya talaga yung inyong December with other people. For some of you, guys, bago matapos yung taon, maaaring may mga bagong opportunities pa na titimbangin kayo pagdating naman sa kaperahan. So, pwedeng bagong trabaho, bagong negosyo, bagong offer, bagong alok, bagong side hustle, whatever. Pero this is a new opportunity na titimbangin nyo muna kung gusto nyong i-push or kung gusto nyong i-go, and then yeah, from doon na yun magsisimula. So, kayo na yung bahalang mag-decide. Alright? Okay, so, yeah, comment down below, Pisces, if naka-resonate kayo sa messages para sa inyo. Ito yung ating
September money reading, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.